Sa nakaraang kabanata, si Snakey ay hindi na tulad ng dati. Ngayon, isa na siyang itim na dragon matapos niyang lumunin ang lahat ng ligaw na espiritu. Ngunit bago ang lahat ng ito, bumalik ang kwento sa nakaraan. Noon, si Snakey ay isang malupit na espiritu na nagngangalang Ziyang Willow. Kinukuha niya ang talino ng mga tao at nilalason ang lupa na kanyang tinatapakan. Siya ay nahulog sa kamay ng kanyang unang Panginoon, isang mahiwagang bisita na siyang ninuno ni Yunming. Ang Panginoong ito ay may balak na gamitin si Snakey para sa isang eksperimento kasama ang mga salamangkero upang lumikha ng isang nakamamatay na lason. Ngunit sinabi ni Snakey na hindi mga makamandag na nilalang o insektong may lason ang tunay na kailangan ng kanyang Panginoon, kundi isang espiritong punong-puno ng kamandag. Sa isang madilim na lugar kung saan daan-daang masasamang espiritu ang nakakulong, kabilang siya. Sinabi niyang nagsimulang magpatayan ang mga espiritong iyon, naglamon sa isa't isa, at nag-ipon ng matinding hinanakit. At sa huli, si Snakey ang natirang buhay, siya ang naging tunay na kamandag. Doon nagsimula ang kanyang pagbabagong anyo, dahil sa naipong hinanakit, naging kilala siya bilang ang asul na sungay na puting ahas. Habang nakikinig si Yunming sa kanyang kwento, hindi niya maiwasang malito. Napaisip siya at naitanong kung ang pinagdaanan ni Snakey ay katulad ng pag-abot ng isang mandirigma sa estado ng Three Flowers Convergence. Sumagot si Snakey, medyo magkatulad, pero may kaunting pagkakaiba. Ipinaliwanag niya na ang masasamang espiritu ay mga nilalang na likas sa pagbalik sa kanilang pinagmulan. Kung ikakategorya sila, mas malapit sila sa isang demonyong pinag-aaralan ang sining ng pagbabalik sa dating lakas. Dagdag pa niya, kapag lumalim ang kaalaman ng isang demonyo, maaari niyang marating ang sukdulang antas, ang extreme demon level. Nagulat si Yunming at sinabing, pero, hindi ko naman nararamdaman ang matinding kasamaan sa antas na yan. Nagtanong siya, Snakey, epekto rin ba ito ng pagsipsip mo sa hinanakit ng iba? Tinitigan siya ni Snakey ng seryoso at sinabing tama. Kapag mas marami kang hinanakit na sinisipsip, mas nagiging makapangyarihan ka. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, alam mo ba kung ano ang tawag kapag ang isang extreme demon master ay nakakatawid pa sa pader ng limitasyon? Nanlaki ang mga mata ni Yunming. Pakiramdam niya ay may matinding revelasyon ang kanyang narinig. Isang malamig na tinig ang nagmula kay Snakey. Ito ang tinatawag na Realm of Shedding Transcending Demon. At ngayon, narating na ni Snakey ang antas na ito. Ramdam niyang kaya na rin niyang makatakas sa lahat ng tanikala na pumipigil sa kanya. Matapos marinig iyon, seryosong tiningnan ni Yunming si Snakey. Ngunit maya-maya, pabirong inulit niya ang sinabi ni Snakey tungkol sa pag-ipon ng hinanakit, pagputol ng koneksyon, at pagtakas. Sinabi pa niya na siguro kailangan niyang ipagpaliban muna ang pagpapakita ng kanyang kakayahan at ang patuloy na pag-iipon ng hinanakit. Biglang nag-alala si Snakey nang marinig iyon. Lumapit siya kay Yunming at may bahagyang kaba sa boses ng tanungin, hindi mo naman iniisip ang ganon, hindi ba? Seryoso niyang sinabi, ang mga pangkalahatang espiritual na guro ay hindi basta-basta maaaring talunin sa pamamagitan lamang ng pag-iipon ng hinanakit. Dagdag pa niya, at kahit posible man, wala akong balak putulin ang ugnayan natin ngayon. Bigla na lang siyang nagbago ng anyo at lumiit, saka mabilis na binago ang usapan. Tara na, ang layo pa ng lalakbayin natin. Ani Snakey. Umiti lang si Yunming at pabirong sumagot, at kaninong kasalanan kaya kung bakit natagalan tayo. Sa sumunod na tagpo, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Habang naglalakad, napaisip si Yunming at pabirong sinabi, sa dami ng beses kung binabalikan ang landas na to sa loob ng isang araw, baka masanay na akong mamuhay sa disyerto. Ngunit biglang may naramdaman si Yunming. Napatigil siya at tumingin sa kabilang bahagi ng bundok. Napansin ito ni Snakey at nagtatakang nagtanong, bakit? Anong meron? Sumunod din siyang tumingin at biglang napakunot noo. Maori Village, bulong niya. Kinumpirma ni Yunming, oo, ito ang nayon kung saan ka sandaling nagpahinga matapos mong makapasok sa Reverse Dragon Silang Formation. Ngunit napaisip siya, hindi ba't sinabi ng lahat na sabay-sabay nilang lilisanin ang nayon? Muling tumingin si Yunming sa nayon at nagtatakang nagtanong, bakit pakiramdam ko ay may mga tao pa rin doon?
Dahil sa labis na pagtataka, bumalik siya sa nayon. Doon, sinalubong siya ni Chunil na nanlaki ang mga mata sa pagkagulat. Panginoon Yunming, bumalik ka. Ngunit higit na naguluhan si Yunming at agad na tinanong, Chunil, bakit nandito ka pa rin? Akala ko umalis na kayong lahat. Ngunit sa halip na sumagot, sinabi ni Chunil, hindi yan ang dapat mong alalahanin ngayon. Itinuro niya ang isang direksyon at napatingin si Yunming. Habang sinusundan ng tingin ang itinuro ni Chunil, lalo siyang nalito, anong nangyari dito? Ngunit sa sumunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkagulat, sa harapan niya, napakaraming bangkay ng mga taga-nayon ang nagkalat sa lupa. Matapos kumpirmahin ni Yunming na patay na silang lahat, nagsalita si Chunil at sinabing hindi nagtagal matapos umalis si Yunming, isa-isang nagsimulang bumula ang bibig ng mga taga-nayon at bumagsak sa matinding sakit. Idinagdag pa niya na ang mas nakababata ay bahagyang nakaligtas, ngunit ang matatanda at mga bata, hindi. Agad na nagtanong si Yunming kung ano ang naging dahilan nito. Kailangan may paliwanag kung bakit ito nangyari. Ngunit bigla siyang nagulat nang marinig ang sagot ni Chunil. Ayon sa kanyang palagay, para itong sintomas ng pagkalulong mula sa banal na Pildoros. Muling bumalik sa alaala ni Yunming ang nangyari bago siya umalis ng nayon. Flashback. Tinanong niya noon si Chunil kung ano ang hawak nito. Sinabi ni Chunil na iyon ang mga banal na Pildoros na natagpuan sa bahay ng pinuno ng nayon. Dagdag pa niya, karamihan sa mga taga-nayon ay nakainom na ng higit sa isa, kaya't nangangahulugan ito na lahat sila ay adik na sa gamot. Naisip noon ni Chunil na baka may paraan si Yunming para masolusyonan ang adiksayon nilang lahat dahil sa husay nito. Naalala ito ni Yunming at napagtanto niyang may bakas nga ng lason sa bawat taga-nayon. Ngunit noon, inisip lamang niya na dulot ito ng kakulangan sa pagkain sa disyerto. Sinabi pa niya noon kay Chunil na hindi ito ganoon kahirap lutasin, at tinanong niya kung kaya nitong ipunan ang lahat ng tao sa kanya. Balik sa kasalukuyan, seryoso ang mukha ni Yunming habang inaalala ang nangyari noon. Ginamit niya ang poison engravings technique upang alisin ang lason sa katawan ng lahat, ngunit ngayon ay naguguluhan siya kung bakit may sintomas ng withdrawal. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Snakey at nagsalita ito, talagang isang malupit na bagay ang banal na Pildoros. Hindi raw malakas ang lason nito. Ginawa ito hindi upang pumatay, kundi upang guluhin ang pandama ng isang tao. Dagdag pa ni Snakey, ang pagtatangkang mag-detoxify ay maaaring humantong sa mas malaking problema. Napatingin ng masama si Yunming sa narinig. Muling nagsalita si Snakey, ano sa tingin mo ang mangyayari kapag bumalik ang pandama ng isang taong matagal ng manhid? Dahil hindi pa nila nararanasan ang ganoong sakit noon, kahit ang pinakamaliit na haplos ay magiging parang sunog sa kanilang balat dahil sa matinding sensitibidad. Matalim ang tingin ni Snakey kay Yunming, mamamatay sila habang unti-unting nalululong, o magdurusa ng matindi dahil sa withdrawal. Napailing si Snakey. Ang lumikha ng bagay na ito ay tunay na isang halimaw. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tila kinakabahan siya habang tinitingnan si Yunming na tahimik lang at seryosong nakatayo. Naisip ni Snakey, kaya pala niyang magkaroon ng ganitong klaseng ekspresyon. Sa galit ni Yunming, sinuri niya ang mga bangkay ng mga taga-nayon. Naisip niya kung paano ang kanyang mabuting intensyon ay nauwi sa kamatayan ng maraming tao. Bigla niyang iniutos kay Chunil na tipunin ang mga natitirang nabuhay at tumungo sa pamilya Tang. Sinabi rin niya na dumaan sa medical hall at ipakita ang banal na Pildoros kay Tang Yijian. Ayon kay Yunming, malamang ay makakahanap si Yijian ng paraan upang malutas ang sintomas ng pagkagumon sa Pildoros. Idinagdag pa niya, banggitin lamang ang kanyang pangalan, Yunming, at tiyak na tutulungan sila ng pamilya Tang. Pagkasabi nito, biglang tumalon si Yunming at mabilis na nilisan ang nayon. Naiwang naguguluhan si Chunil sa biglaang pag-alis nito. Habang papalayo si Yunming, naalala niya ang naging usapan nila ni Chunil. Sinabi ni Chunil na narinig niya na ang pamilyang Yang ng Poison Master ay siyang pinag-aaralan ng Demon Sect pagdating sa medisina at lason. Sa sandaling iyon, makikita si Yunming na galit at nagmamadaling tumungo sa lugar na iyon. Mahigpit niyang sinabi sa sarili, pagdating ko sa pangunahing base ng sekta,
ang unang bagay na gagawin ko ay wasakin ang pamilyang yang ng Poison Master. Samantala, nagbago ang tagpo, lumipat ang eksena sa tanyag na pamilya ng lason ng Demon Sect. Sa loob ng laboratorio, abala ang mga manggagawa sa paggawa ng banal na Pildorus. Isang lalaki ang nagsabi na kaunti na lang ang natitirang dagta ng poison tree at kailangang magdala pa ng panibago. May isang nagtatanong kung sino ang namamahala sa supply, dahil hindi pa rin tapos ang paunang paghahanda. Agad namang sumagot ang pinuno ng mga manggagawa na dapat silang mag-focus, dahil alam naman nila kung gaano kahalaga ang banal na Pildorus na kanilang ginagawa. Idinagdag pa niya na darating na ang pinuno ng pamilya anumang sandali. At biglang dumating ang pinuno ng pamilyang Lason. Pagpasok nito, yumuko ang pinuno ng mga manggagawa bilang tanda ng paggalang. Masaya namang ngumiti ang pinuno ng pamilya at pinuri ang lahat sa kanilang mahusay na gawain. Tinanong niya kung may naging problema ba sa produksyon ng banal na Pildorus. Nagpasalamat ang Deputy Poison Master sa maingat na paggabay ng pinuno ng pamilya, at dahil dito, labis na natuwa ang pinuno sa kanyang mga manggagawa. Habang nakangiti, iniisip niya sa kanyang isipan, kamakailan lang, puro magagandang bagay ang nangyayari sa akin. Idinagdag pa niya na dahil sa lumalaking demand sa banal na Pildorus, lalo siyang nagkamit ng tiwala mula sa lider ng sekta. Bukod pa roon, ang ampun niyang si Munchan ay nagpapamalas ng pambihirang kakayahan, sino ang mag-aakalang natalo ni Munchan ang dalawang Three-Flower Convergence Masters. Gayunpaman, ayon sa kanya, ang kanilang pamilya ay mas mababa pa rin ang estado kumpara sa mga pamilyang may kaliwat kanang sugo. Ngunit habang patuloy siyang nakangiti, pumasok sa kanyang isipan, kung patuloy naming maiipon ang ganitong uri ng tagumpay, balang araw, ang pamilyang Lason ang susunod na magiging pangunahing pamilya sa hanay ng mga demonyo. Maya-maya, biglang pumasok ang isa sa mga manggagawa at nagsalita. Tinanong niya ang pinuno ng pamilya tungkol sa kalagayan ni Munchan. Umiti lang ang pinuno ng pamilya at sinabing maayos naman ito at kasalukuyang tumatanggap ng direktang pagtuturo mula mismo sa pinuno ng sekta. Masaya niyang idinagdag, sa mga ganitong tagumpay, siguradong natutuwa ang lider ng sekta. Ngunit biglang nagtanong ang pinuno ng pamilya, bakit mo itinatanong ang tungkol kay Munchan? Makikitang balisa ang manggagawa at sinabing, kung wala namang problema, mabuti, pero, saglit siyang natigilan bago ipagpatuloy, matagal-tagal na rin mula nang huling uminom ng PNP ang batang Panginoon. Nanlaki ang mata ng pinuno ng pamilya sa kanyang narinig. Ang PNP ay isang painkiller na pumipigil sa pakiramdam ng sakit upang mapanatili ang lakas. Ang banal na Pildorus naman ay nilikha sa pamamagitan ng pagbabago at paghahalo ng PNP. Dahil dito, labis siyang nag-alala, hindi kayang tiisin ni Munchan ang sakit ng walang tulong ng PNP. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit nila siya inampun. Naisip niya, may natuklasan kaya si Munchan na maaaring pumalit sa PNP. O may iba pang dahilan. Sa huli, sinabi niya na tatalakayin niya ito sa puno ng medisina. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, biglang may narinig silang malalakas na ingay sa labas. Kasabay nito, lumindol ang paligid. Nagkatinginan ang mga manggagawa, lindol ba iyon? Tanong ng isa. Maya-maya, isang lalaki ang biglang pumasok, humihingal at nagmamadaling sumigaw, may gulo. May isang sumasalakay. Napabalikwas ang pinuno ng pamilya. Ano? Sigaw niya. Mabilis siyang tumakbo palabas, galit na galit at sumisigaw, sino ang naglakas loob na sumalakay sa aking teritoryo? Ngunit agad siyang natigilan sa kanyang nakita. Nakapalibot sa kanya ang mga dagwang bangkay, lahat ng kanyang mga elite family guards, patay na. Napako siya sa kinatatayuan, hindi makagalaw sa matinding pagkabigla. Sa harapan niya, may isang lalaking nakatayo, isang lalaking mukhang kanina pa naghihintay sa kanya. Hinahanap ko ang lugar na ito mula pa kaninang madaling araw, malamig na sabi ng lalaki. At sa liwanag, lumantad ang kanyang mukha, si Yunming. Matalim ang tingin ni Yunming habang galit na bumaling sa kanila. Sa wakas, nakita ko na ang mga bastardo ng pamilyang yang ng Poison Master, ang mga lumikha ng banal na Pildorus na sumire sa buhay ng maraming inosenteng tao. Itinutok niya ang tingin sa pinuno ng pamilya at malamig na nagtanong,
Ikaw ba ang pinuno ng pamilyang yang ng Poison Master?